Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga magnanakaw na nang hijack sa isang eroplano na kakalapag lang sa isang paliparan ng Japan. Sa labas ng eroplano, isang pangkat ng squad ay naghahanda upang tambangan ang mga hijacker. Samantala ang mga matataas na opisyal ay naghahanda sa mga mangyayari. Sa mga kaganapan sa loob ng eroplano, ang lahat ay takot na takot maliban sa isang babaeng nagngangalang Yankumi, nakakagising lang mula sa kanyang pagkakatulog. Sinubukan siyang patahimikin ng kanyang seatmate, ngunit si Yankumi ay nagsimulang magsalita ng malakas na nakakuha ng atensyon sa hijacker. Isa sa mga hijacker ang bumunot sa kanya ng baril, ngunit si Yankumi ay tila walang takot at pinagalitan sila. Pagkatapos ay nagsimula na siyang nakikipagtalo sa mga hijacker at biglang narinig ang putok ng baril sa loob ng eroplano. Kasunod ng paghahanda ng mga pulis sa pag-atake at nag-aabang sa harap ng exit door ng eroplano. Gayunpaman, nabigla ang lahat ng matuklasan nila na ang mga hijacker ay natalo na ni Yankumi. Nag-viral ang kabayanihan na ito sa television. Dahil dito naging sikat si Yankumi. Pagdating sa bahay, masaya ang pamilya ni Yankumi, at sinasabing proud na proud sila sa kanyang mga aksyon. Lumalabas na hindi ordinaryong babae si Yankumi at galing siya sa isang makapangyarihang pamilyang Yakuza. Pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Siya ang ika-4 na generation sa pangangalaga ng kanyang lolo. Si Yankumi ay nagtatrabaho bilang isang math teacher sa Akado High School sa nakalipas na 7 taon. Gayunpaman, inilihim niya ang kanyang background mula sa kanyang mga mag-aaral at kapwa-guro. Sa sumunod na araw pagdating ni Yankumi sa paaralan, napansin niya ang kanyang mga kasamahan na nag-uusap tungkol sa kamakailang pagliligtas sa pag-hijack ng eroplano. Nang biglang pumagitna ang punong guro at tinapos ang kanilang talakayan. Pagkatapos ay isinantabi niya si Yankumo, at pinayuhan itong huwag pansinin ang mga malalaking balita. Dahil maaari itong maglantad sa kanyang pagkatao. Humihingi din ng paumanhin si Yankumi, at tiniyak na hindi na mauulit ito. Pero naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang bagong apprentice teacher na si Odagiri, na dating estudyante ni Yankumi. At tuwang-tuwa siya na sinusundan siya ng kanyang estudyante sa pagiging guro. Gayunpaman, siya ay nagalit nang ipaalam sa kanya ni Odagiri na ginagawa lang niya ito bilang isang pagsubok at hindi ibig sabihin na magiging guro na siya. Maya-maya ay dinala ni Yankumi si Odagiri sa silid-aralan at ipinakilala siya sa mga mag-aaral. Ngunit tila hindi ginagalang ng mga estudyante siya at binabaliwala lang nila ang kanyang mga pagsisikap. Si Yankumi pagkatapos ay inanyayahan ang kanyang mga mag-aaral sa field para matuto patungkol kay Odagiri. Sa kasamaang palad ay wala ni isa sa mga mag-aaral ang pumunta sa field, na iniwan siyang masama ang loob. Samantala ang 5 estudyante na nasa rooftop, ang pinuno ng grupo ay si Raita, at pinag-usapan nila kung bakit bumalik si Odagiri bilang guro sa paaralan. Sa sumunod na eksena, nagtipon-tipon ang mga dating estudyante ni Yankumi sa isang cafe at pinag-usapan na nakita nila siya na may kasamang lalaki. Dahil hindi nila maisip na kaya ni Yankumi na makahanap ng boyfriend. Habang nag-uusap sila tungkol dito, dumating si Yankumi at si Odagiri para magtanghalian. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Odagiri sa kanyang mga dating estudyante na sinasabing siya ay isang bagong guro. Nang marinig ito ng kanyang mga estudyante na napagtanto na mali ang kanilang hinala, at nagbiro sila na hindi makakaakit si Yankumi ng ganoon kagwapong lalaki. Dahil dito si Yankumi ay masama ang loob at pinagsabihan sila, ngunit pinigilan siya ni Odagiri. Pagkatapos nitong si Yankumi at ang kanyang mga dating estudyante ay nagpasya na kumain ng magkasama. Napagtanto na matagal na pala ang nakalipas nang sila ay nagtapos sa high school. Habang kumakain sila, nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kung ano ang kanilang pinagdaanan mula noong graduation. Inamin ng isa sa mga mag-aaral na noong una ay akala nilang lahat ay hindi kakayanin ni Yankumi ang pagtuturo at huminto sa lalong madaling panahon. Ngunit nagulat sila nang makitang siya ay nagtagumpay at nagtatrabaho pa rin bilang isang guro sa parehong high school na kanilang pinagmulan. Nang marinig ito, si Yankumi ay nakaramdam ng emosyonal at nagsimulang umiyak, kaya ang kanyang mga estudyante ay mabilis na humingi ng tawad at inaliw siya. Samantala ang mga kaibigan ni Raita na kaswal na tumatambay sa gilid ng kalsada, nang biglang lumapit ang isang gang ng mga riders, na nagtangkang mangikil ng pera sa kanila. Si Raita ay mabilis na pumasok at sinabihan ang gang na huwag abalahin ang kanyang mga kaibigan, dahil dito sila ay nag-away, ngunit matagumpay na nagtagumpay si Raita na talunin sila at itinaboy paalis. Sa gabi, iniimbitahan ni Yankumi si Odagiri sa kanyang bahay, para sa hapunan. Ipinakilala niya ito sa kanyang pamilya at binanggit na lagi niyang pinapangarap na imbitahan ang kanyang mga mag-aaral para mag-inuman at makipag-hangout sa kanila.
Pagkaraan ng ilang oras ay medyo naparami si Yankumi sa pag-inom at nakatulog. Si Odagiri pagkatapos ay nakikipag-usap sa lolo ni Yankumi, ibinunyag niya na si Yankumi ang dahilan kung bakit siya naging guro. Sinabi niya na habang nakakainis si Yankumi sa mga oras na tinuruan niya siya ng maraming mga aralin sa buhay at naging inspirasyon niya na magtrabaho ng husto sa high school. Kinabukasan sa daan papunta ng paaralan ay hindi inaasahang nakasalubong niya ang dalawa sa mga dati niyang estudyante na medyo pasaway noong mga araw ng kanilang pag-aaral. Nagulat siya nang malaman niyang binago na nila ang kanilang buhay at maayos na ang kalagayan nila. Ngunit agad na nabaling ang atensyon niya sa isang lalaking nagbibigay ng pagsasalita sa malapit. Habang papalapit siya sa lalaki ay napansin niya na ang mukha nito ay halos kapareho ng dati niyang kasintahan. Ang lalaki ay si Kuros Kentaro at siya ang may-ari ng pinakamalaking IT company sa Japan, at layunin niyang palawakin ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pagtakbo sa posisyon bilang gobernador. Si Yankumi ay agad na nabihag sa kanya at ipinahayag ang kanyang malakas na suporta para sa kanyang kampanya. Samantala sa Akado High School kung saan ang isang rider gang ay hindi inaasahang dumating, sila pala ay mga miyembro ng notorious group na tinatawag na Black Skull na nagbalik upang maghiganti kay Raita. Maging ang mga guro ay natakot sa kanila kaya agad na tumawag ang principal ng pulis para humingi ng tulong. Nang marinig ang paparating na mga sirena ng pulis nagpasya ang Black Skull na umalis na ngayon, ngunit nangako silang babalik para maghiganti kay Raita. Kasunod ng pagpapatawag ng prinsipal, si Raita at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa kanyang opisina at pinagalitan sila sa paggawa ng gulo sa paaralan. Humingi siya ng paliwanag mula sa kanila, ngunit sinabi ng mga lalaki na ang rider gang ay unang nagdulot ng gulo sa pamamagitan ng paghingi ng pera mula sa kanila. Ang punong guro ay hindi naniniwala sa kanilang mga salita, ngunit biglang namagitan si Yankumi, at tiniyak niya sa prinsipal na nagsasabi sila ng totoo at nagsasabi na malalaman niya kapag nagsisinungaling sila. Nang marinig ito nagpasya ang punong guro na hayaan sila, ngunit nagbabala ang punong guro na kung masasangkot muli sila sa gulo siya ay matanggal kaagad. Maya-maya sa klase si Raita at ang kanyang mga kaibigan ay nabigla sa pagpayag ni Yankumi na ipagsapalaran ang kanyang trabaho, alang-alang sa kanilang kapakanan na hindi siya gustong ilagay sa anumang gulo. Dahil dito nais ni Raita na tapusin na ang gulo, ngunit ang kanyang kaibigan na nagbabala sa kanya sa panganib na mangyayari, ngunit si Raita ay umalis pa rin. Kalaunan ay dumating si Yankumi sa silid-aralan kasama si Odagiri at nalaman na umalis si Raita upang harapin ang rider gang, nadismaya siya sa kanyang mga estudyante dahil hindi siya pinigilan at hinayaan siyang umalis ng mag-isa. Pagkatapos silang pag-alitan siya ay lumabas para mahanap si Raita. Pansamantala hinarap ni Odagiri ang mga lalaki at pinaalalahanan sila na kung sila ay tunay na kaibigan ni Raita dapat silang tumayo sa tabi niya anuman ang mangyari. Samantala si Raita ay nakarating sa hideout ng Black Skull na gang, binabalaan niya sila na lumayo sa kanyang paaralan at hinamon ang kanilang pinuno para sa isang one-on-one na laban. Gayunpaman tinanggihan siya ng pinuno at lahat sila ay nagsama-sama upang talunin si Raita. Ilang sandali pa ay nagsimulang yumanig ang gusali at gumuho ang pader na nag-iwan ng napakalaking butas sa dingding. Dumating si Yankumi at hiniling sa gang na palayain ang kanyang estudyante. Hanggang pagkatapos ay bumaling sa kanya at sinimulan niya silang bugbugin isa-isa, ngunit nahihirapan si Yankumi na talunin sila. Ngunit nang tila nawala ng pag-asa ay dumating si Odagiri at tinulungan siya. Ang dalawa sa kabinugbog ang gang at sa huli ay itinaboy sila, at dumating din ang mga kaibigan ni Raita. At nagpasalamat sa tulong ni Yankumi. Nalilito si Raita na nagtatanong kung paano lalaban ng isang ordinaryong guro sa mga gang. Sinagot niya ito na kaya niyang lumaban dahil nag-aalala siya sa kanyang mga mag-aaral. Kinabukasan, sinimulan ni Yankumi na turuan si Raita na may respeto at ang kanyang kaibigan bumati ng magandang umaga. Dahil dito naging masaya si Yankumi dahil pinapahalagahan na siya ng kanyang mga mag-aaral. Maya-maya dumating ang mga pulis sa paaralan na ikinagulat ni Yankumi, sa tingin niya ay tungkol ito sa away noong nakaraang gabi, at nalaman niya na isa sa mga estudyante niya na si Ron Kazuma, ay pinaghihinalaan ng isang deal sa droga. Sinasabi ng mga guro na hindi ito totoo, dahil si Kazuma ay isang napakahusay na mag-aaral. Subalit ibinunyag ng mga opisyal na ang wallet ni Kazuma ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at siya ay nawawala mula noong gabi. Bago umalis ang mga pulis, hinihiling nila sa mga guro na ipaalam sa kanila kung makakaalam sila ng anumang impormasyon tungkol kay Kazuma. Maya-maya hindi pa rin makapaniwala si Yankumi, na masasangkot si Kazuma sa droga, at kumbinsido siyang may iba pang dahilan. Kaya nagpasya siyang hanapin siya bago maunahan ng mga pulis. Habang hinahanap siya ay napahinto siya ng isang grupo ng mga tao na nagpakilalang mga kaibigan ni Kazuma, na naghahanap din sa kanya. Naghiwa-hiwalay sila sa iba't ibang grupo at buong araw silang naghanap ngunit hindi nila nahanap. Samantala si Kazuma ay nakatanggap ng tawag mula kay Yankumi. Gayunpaman pagkatapos mag-isip ng ilang sandali ay nagpasya siyang huwag sagutin ang telepono.
Pagkatapos ay napansin niya ang isang sasakyan ng pulis, kaya dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng tulay. Nang gabing iyon habang papaalis si Odagiri ay narinig niya ang isang boses na nagmumula sa isa sa mga silid-aralan. Nang tingnan niya ang kanyang natuklasan ay si Kazuma na nagtatago doon. Ilang sandali pagkatapos dumating din si Yankumi kasama ang iba pang mga estudyante. Tinanong niya si Kazuma tungkol sa kung bakit hindi siya tumawag sa kanya at sinabi niya na ayaw niyang ilagay siya sa gulo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kamakailan lamang ay nakahanap siya ng trabaho sa paghahatid ng mga goods, ngunit walang ideya kung ano ang nasa loob, ngunit kagabi ay hindi sinasadyang nahulog ang wallet at napansin ang droga sa loob. Pagkatapos ay natakot at sinabing gusto na niyang huminto subalit ang mga lalaki ay nagsimulang bumugbog sa kanya, at nang dumating ang mga pulis si Kazuma ay tumakbo rin, ngunit sa kasamaang palad na iwan ang kanyang pitaka. Nang marinig ang kwentong ito tinanong ni Yankumi kung bakit kailangan niya magtrabaho. Ipinaliwanag niya na ito ay upang suportahan ang kanyang kapatid na babae. Tinitiyak niya sa kanya na hindi niya kasalanan at nag-alok kay Kazuma at sa kanyang mga kaibigan ng isang lugar upang manatili sa kanyang bahay. Maya-maya sa bahay inutusan ni Yankumi ang kanyang mga kasama na imbestigahan ang nagbebenta ng droga. Hindi nagtagal pagkatapos nilang magtagumpay na imbestigahan, nalaman nila na si Kurus Kentaro ang nasa likod ng mga drugang ito. Hindi lang siya mayaman, isa rin siyang maimpluwensyang tao kaya hindi siya nahuhuli. Ngunit nais ni Yankumi na nanumpa na ilantad ang mga aksyon ni Kentaro sa publiko. Ngunit sa sandaling iyon ay narinig ni Kazuma at ng kanyang mga kaibigan ang pag-uusap at nagpa siya na isagawa ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay, upang hindi na masangkot si Yankumi sa gulong ito. Kinabukasan ay pumunta si Kazuma at ang kanyang mga kaibigan sa punong tanggapan ni Kentaro upang mang-alap ng mga ebidensya. Sa parehong oras sina Yankumi at Odagiri ay papunta na rin doon. Pagdating nila nasaksihan nila ang mga mamamahayag na naghahanda ng campaign materials para kay Kentaro. Pagkatapos ay sinubukan ni Yankumi at Odagiri na pumasok sa kwarto ni Kentaro. Habang si Kazuma at ang kanyang mga kaibigan ay nakadiskubre ng isang kwartong puno ng mga kahon na naglalaman ng droga. Ngunit biglang dumating ang mga tauhan ni Kentaro at nakita sila. Pagkatapos ay tinutok nila ang kanilang mga baril at naghanda upang barilin si Kazuma at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Yankumi sa tamang oras at tinatalo silang lahat. Samantala si Kentaro ay nagsimulang maghatid ng isang talumpati. Sa kanyang pahayag nangako siyang mapabuti ang lungsod kung mahahalal siya bilang gobernador. Habang nagsasalita pa siya, dumating si Yankumi sa entablado at ibinunyag ang lahat ng mga krimen na ginawa niya. Saka lumilitaw ang kanyang mga estudyante sa likod ng entablado at nag-broadcast sa lugar kung saan itinatago ni Kentaro ang lahat ng droga. Ang mga taga-suporta ni Kentaro ay natakot at mabilis na umalis sa lugar. Si Kentaro pagkatapos ay nagalit at sinabihan ang kanyang mga tauhan na talunin si Yankumi. Samantala maraming mga espesyal na tropa ang nakatalaga na sa labas ng pasilidad, maging si Raita at ang kanyang mga barkada ay hindi na makapasok dahil pinigil sila ng mga awtoridad. Sa kabila ng mga posibilidad na matagumpay na natalo ni Yankumi ang lahat ng alipores ni Kentaro. Si Kentaro pagkatapos ay nagtutok ng baril patungo sa kanya at inakusahan siya na sinira ang kanyang buhay. Si Yankumi pagkatapos ay pinayuhan siya na sumuko kaagad at ipaalam sa kanya na maaari niyang simulan muli ang kanyang buhay. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap na si Kentaro ay sumuko kaagad. Pagkatapos pumasok ang mga espesyal na lakas sa gusali na handang kumilos laban kay Kentaro. Gayunpaman pinayuhan ni Yankumi ang pulis na huwag siyang barilin, dahil pinili niyang sumuko. Sa huli ay nahuli ng mga pulis si Kentaro, habang ang buong bansa ay namangha sa katapangan ni Yankumi. Kinabukasan naging bagong sensasyon si Yankumi at lahat ng mga guro kasama ang principal ay pinuri ang kanyang katapangan. Sa klase niyaya niya ang kanyang mga estudyante na maglaro sa field. Noong una ay tahimik ang mga estudyante ngunit pagkatapos silang himukin ni Raita ay sumama silang lahat. Masaya silang tumakbo kasama si Yankumi. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.